So what's up mga Jose? For today's video, nagsulat nga pala ako ng top 10 ng mga frequently na madalas ng mga customers kapag bibili ng TV para maging guide nyo rin sa pagpili ng mga TV na gusto ninyo. Alright, let's go. So sa number 10 is, ang lagi natin ng mga customer, ano nga ba yung 4K? 4K basically isa times 4 ng 1080p, which is 2 megapixel lang yung 1080p, tapos 8.3 megapixel naman yung 4K. Kumbaga, mas maraming pixels yung meron sa TV nyo, mas maganda yung resolution ng TV na makukuha natin. Alright. So, sa number 9 natin, ang madalas natin natin ng customer is, anong brand nga ba talaga ng TV ang ginagawa sa Pilipinas? As of today, wala pa naman talaga yung purong ginagawa rito. Meron lang akong isang alam na isang brand is, dito siya na-assemble, yung Devant, ang alam ko lang, from 32 inches to 55 inches dito sa Pilipinas na na-assemble. Tapos yung parts, iba't ibang bansa na galing. Yun nga ang advantage niya, dito siya ginagawa. Kaya lahat ng parts na kailangan, if ever may problem yung TV na mabibili ninyo, is available dito. Alright. Number 8, ano daw ang pinagkaiba ng Smart TV at ng Android TV? Ang sagot natin dyan, si Android TV rin is Smart TV rin siya. Kumbaga, yun nga, like ko sinasabi, iba't iba lang ginagamit ang OS. Halimbawa lang, si Vida na OS, tapos si Android na OS. Ang pinagkaiba nila, si Android na OS, napakaraming applications na meron. Lahat ang meron doon sa TV na sa mga smartphone natin, na mga applications, meron doon sa TV natin. Yun ang advantage niya. Ang advantage naman ng mga smart TV na hindi Android yung OS, is mas mabilis silang mag-launch ng TV, tapos iwas sa crash. Kumbaga, mas mabilis silang mag-function kumpara mo doon sa Android TV. Pero yung sinabing pangit yung Android TV, maganda rin yung Android TV. Yun ang pinagkaiba nila. Mas maraming applications sa meron sa Android TV, tapos mas konti naman sa smart, pero yung function same lang. Number 7 na tinatanong ng customer namin. Meron kaming customer na nagtanong, nabato daw anak niya yung TV, pero daw hindi naman daw nabasag yung pinakaibabaw, yung parang pangalawang layer lang yung nabasag. Ang sagot kasi dyan, ma'am, yung LCD kasi hindi pa yung pinakaunang layer. Bali yung unang layer, ang tawag doon is polarizer. So yung polarizer, yun yung technology niya para makapaglabas ng image yung TV natin. Kung walang polarizer, hindi makakapaglabas ng TV natin. Tapos yung pangalawang layer na nababasag, which is yung LCD, yun yung nababasag, LCD. Yung harap niya, polarizer pa lang yun, hindi pa yung pinaka-LCD niya. Part lang ng LCD technology yun. Tapos yung pangalawang layer, yun na yung nababasag, which is yun yung LCD panel. Alright. So, yung next question natin, Android box ba or built-in smart TV? Sa akin, yung may isasuggest ko talaga, kung ako lang talaga yung bibili, mas gusto ko yung hiwalay, yung Android box. Kasi pag Android box yung bilhin natin, if ever magka-problema man yung Android box natin, yung TV natin, still mag-function pa rin magamit natin. Unlike pag naka-built-in na yung smart TV natin, magka-problema yung CPU ng smart TV, pati yung TV mo, aayusin, magka-problema. Pero yung function naman nila, pares lang naman. Yan ang pinagkaiba nila. Pagdating sa after sales, yung service, mas convenient yung nakahiwalay yung Android box. Alright, next question natin na madalas galing sa mga customer, bakit daw pag nag-screen mirror siya, is black lang lumalabas sa TV niya, tapos merong audio. Meron kasing technology si Netflix na tinatawag na digital right management. So ang tendency nun, ang pinaka-technology nun is maiwasan yung anti-piracy. Yun yung ano niya, yun yung technology niya. Hindi mo nga rin siya pwede ma-screenshot pati ma-screen mirror. Ang tanging paraan mo doon is bili mo yung tinatawag na encryption key kay Netflix para magawa mo yung pag-screen mirror sa TV na hindi siya mag-black screen. Yun yung pinasagot. Bumili ka ng ng encryption key kay Netflix para ma-screen mirror mo yung movie. Alright. So, ang next question natin is best brand for you. Ibig sabihin, pinaka best brand para sa akin. Kung specs by specs, tapos same lang ng mga model, halimbawa pare-pares 4K, sa akin bilang naging product specialist ako, pare-pares ng palabas, pare-pares ng source ng movie talaga, tapos same model, same specs, Sony ako. Sa linaw at ganda. Sa iba, bahala na sila, basta ako
based dun sa pinaka na-obserbahan ko, Sony, picture quality, wala akong masabi, Sony ako. Best brand for me. Wala akong brand na hinahawakan, wala akong brand na in-endorse para sa akin pagdating sa picture quality. Same lang specs, same lang talaga ng size, Sony ako. Okay, next question natin. Example daw, yung TV niya 50 watts. Every time daw ba na nakabukas yung TV niya, tuloy-tuloy ba na 50 watts yung kinakain ng TV na kuryente? Ang sagot dyan is basic lang. Kapag tinodo mo lahat ng settings yan, sharpness, brightness, volume, ano pa ba yung mga question, color, basta lahat ng yun, binuksan mo, tinodo mo yung volume lahat, kakainin niya na yung 50 watts. Pero kung hindi naman siya nakatodo, hindi naman nakasagad yung sharpness, brightness, contrast, is hindi niya maabot yung 50 watts na power consumption. Yun ang sagot doon. Then yung last question natin, ang lagi natin ng customer, lahat ba ng TV or sizes nito is home service? Meron kasing mga brand na 32 inches pababa is i-carry mo dun sa pinagbila mo na store or kung saan mo siya binili. Tapos pag 40 inches to ang pataas, yun yung mga home service. Meron ganun. Tapos meron namang mga TV, meron mga TV brand na lahat ng sizes ng TV mapa 22, 24, 28, 32 hanggang pinakamalaki 75 is home service. Lahat yun. Pero meron talagang brand na 32 pababa is hindi siya home service. Kaya pagka bumili kayo, check nyo yan sa store na pagbibilhan ninyo. Tanong sa product specialist kung home service ba yung nabili nyo or i-carry pa sa store. Alright? So yun guys, nasagutin natin lahat ng top 10 na madalas tanong ng mga customers dun sa store pagka bibili ng mga TV. Bali, pwede mo siyang gawing guide pagka bibili ka ng TV or pwede mo siyang gawing parang basehan mo to para pagka bibili ka, yung makukuha mo is tama sa'yo. Pero meron pa ako isang video na ginawa para sa guide, para ito yung part 2 niya pag bibili ka ng TV. Bali, salamat nga pala sa lahat ng patuloy na nanonood ng mga video ko, sa mga nagsusubscribe, nagla-like, salamat sa lahat. Sana patuloy lang kayo magtiwala at saka mag-support sa channel ko. Tapos huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe.